Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRA channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin po natin ngayon at pag-uusapan mga Hakimpaw ay pumapatungkol lang naman po dito sa another award para kina Kim and Paolo. Woo! Palakpakan naman kayo dyan mga Hakimpaw. Yes, sapagkat sina Kim and Paolo ay isa na naman po sa mga kasama sa mga nominado, mga Hakimpaw. Kaya naman, alamin po natin yan at pag-usapan sa video natin ngayong gabing ito. Pero bago tayo magsimula, syempre, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na riyan po sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo mga Hakimpaw sa magbabasa ng komento mula sa ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagtutok at pagantabay sa ating mga balita. And ang comment na napili natin for tonight ay nagmula po dito kay Miss Susan Tenko. Maganda rin gabi po sa inyo and shout out. Ayon po dito sa kanyang komento, may nag-comment dito na maging masaya ang fans kung aalis si Kim sa Showtime. Baka basher ito. Ikaw ang i-block ko, mabuti pa. Grabe naman ang high blood ni Miss Susan Tenko, no, mga Hakimpaw. Nanggigigil naman yan siya. Anyway, sabi pa niya rito, yung nag-i-insist na mag-resign si Kimi sa Showtime ay siguradong paminsan-minsan lang nanonood ng Showtime. Ako, ni isang episode, wala akong pinalampas. Kung late na ako, ma-open ang CP ko, gina-replay ko. Basta nandyan lang si Kimi. Eh di, huwag kayong magbasa ng comment. Ang mga comment, kung gusto nyong hindi nyo makita, i-block nyo. I-block mo. Huwag nyong diktahan si Kim. Bakit kayo ang nagbabayad ng talent fee niya? If not, less than 200k daily. O ayan mga Hakimpaw, simple lang naman daw ang solusyon. Kung ayaw nyo magbasa ng mga negatibong komento, ay di i-block nyo na agad yung mga taong negatibo. Ganun lang daw yon. At wag inuutusan si Kim Chu na mag-resign sa Showtime. Alam nyo kasi Ma'am Susan Tenko, agree naman ako na hindi po natin dapat inuutusan si Kim ng ganun-ganon. Pero kasi, mga Hakimpaw, hindi naman lahat. Kanya-kanya rin naman kasi tayo, mga Hakimpaw. Yung iba kasi concern kay Kim. Pero yung iba talagang inuutusan na si Kim. Yun ang a big no talaga, mga Hakimpaw. Pero hindi lahat. Yung iba naman ay nagsasabi kay Kim na baka sakali pwede niyang i-consider. So, hindi naman yun hindi naman yun panguutos sa kanya, kundi pagbibigay ng advice kay Kim na baka maging mas magaan ang buhay niya kung hindi siya papasok sa Showtime. Pero sayang din nga no mga Hakimpaw, trabaho din kasi yun. Mahal din ang talent fee ni Kimi. Sa pagkakaalam ko, isa po si Kim Chu sa pinakamalaking talent fee sa Showtime. So sayang din naman yung daily income, mga Hakimpaw. Marami din matutulungan si Kim noon. Yun nga lang, syempre, lahat ng yan, nawawala mga Hakimpaw once na magkaroon po ng issue si Kimi. Basta't may bago na naman pong sa kanya, banat mga Hakimpaw, natatabunan ng sakit. Yun pong araw-araw na pagpapasaya ni Kim sa Showtime. Kasi lumalabas na puro sakit na lang yung dulot sa kanya ng programa. Pero hindi naman tayo si Kim, mga Hakimpaw, para sabihin yon, di ba? Anyway, narito naman po ang dasal para po kay Chinita Princess, sapagkat siya nga po ay dumaan sa pagsubok na naman, mga Hakimpaw, at madilim na parte ng kanyang buhay. Sabi dito, Father in Heaven, when the weight of criticism, false accusations, and the harsh words become heavy, please guard Kim's heart above all else. Do not allow the darkness of this world to dim the light you have placed within her.
at Prinsesa Chinita. Hashtag Kim Chu, hashtag Kim Pao, we love you, Kimi. Yes, true. Tao lang din naman si Kim, sigurado ay nasasaktan din po siya sa mga banat po sa kanya parati kasi ayaw po siyang tigilan. Pero dahil si Kim po ay sinubok na ng panahon, pinipilit na lang din po niyang maging matatag mga kakimpaw. Kaya ang dasal na to ay tamang-tama po talaga para po sa kanya. Samantala, sa kabila naman po ng ng mga pagsubok mga kakimpaw, ay meron naman pong liwanag at blessings na tumarating kay Chinita Princess tulad na lamang po nitong Gawad Dangal mga kakimpaw kung saan ay kasama po si Kim and Paolo sa mga nominado. Sabi nga dito, vote for your favorite solid love team, Paolo Avellino and Kim Chu. So, ito po ay Gawad Dangal Filipino Awards ni Yanig na naman ang Kimpaw ang botohan sapagkat lagi nga po silang kasama mga kakimpaw. Very relevant po kasi talaga si Kim and Paolo at sobrang sikat ngayon kaya lagi po silang kasama. Isa po yun sa mga sinyales kung gaano kasikat sina Kim and Paolo. Sa post nga po ng Gawad Dangal Filipino Awards, Kim Pao for favorite solid love team. Please send stars to vote. Each star is equivalent to 50 votes at 50 points. Voting starts tonight and ends August 30th. The winning duo will be awarded at the 4th Gawad Dangal Filipino Awards. So, ayan mga hakimpaw, andyan po ang ways para po bumoto kina Kim and Paolo. At kung hindi ako nagkakamali, kalaban nila rito, maigpit na kalaban ng Kim Pao ay si Chris Lawrence at saka si Katrina Halili. Samantala, iniintay naman po ng mga fans na magsalita po si Kim Chu tungkol po sa chikang pregyo siya mga kakimpaw. Actually, silang dalawa ni Paolo Avellino, hinihintay po ng mga fans ang kanilang official announcement sapagkat kalat na kalat ito sa social media. So, ito nga po ay sulat ng Abante News mga kakimpaw. So, based dito sa kanila pong write-ups, hindi ko na lang po papakita sa inyong screen. Nakakaloka ang diskusyon sa online world dahil sa ibinatong issue kay Kim Chu. Naduda nga raw ang ibang mga fanay na buntis siya. Nakakaloka na dahil lang sa komento ng iba na parang may nagbago sa katawan ni Kim ay may ganong chika na. May iba na nagsasabing parang may umbok daw sa tiyan ni Kim. Anyway, hinihintay ngang pumiyok sa chikang yun si Kim. Wish ng mga fanay na linawin kaagad ni Kim ang nasabing intriga. Ang iba naman ay nagsasabing sana ay buntis na talaga si Kim at magkakaanak na sila ni Paolo Avellino. Nakakaloka ha? Sulat ni June Lalin. Nakakaloka talaga mga kakimpaw. Parang wala na nga po atang ibang balita yung lumalabas sa feed ko mga kakimpaw kundi buntis si Chinita Princess. May mga kasi kuha si Kim na talagang umbok po ang kanyang tiyan. Hindi naman matatanggit, wala naman pong masama kung sakali mga hakimpaw, diba? Lahat naman tayo ay umuumbok rin po ang tiyan, lalo na kung busog. Ngunit subalit tatapwat, napapansin po nila na parang hindi lang dahil daw busog si Kim, may mga paganyan. Dahil napapansin daw nila ito parate. Kagaya nung sa House of Little Bunny, new pop-up store opening sa ASAP Australia. And sa Showtime, pansin na pansin daw po, parang walang pagbabago sa tiyan ni Kimi. Hindi lumiliit. Parang consistent na may bump daw sa tummy ni Kim. So, baby na daw kaya ito. Nag-expect na kaya ang Kimpaw ng firstborn. May mga paganyan, mga Kimpaw. So, anong palagay ninyo? Grabe, isa to sa talagang hot topic sa social media. And I think si Kim lang po makakabasag ng chika na to. Pero for me nabasag na to ni Kim. Naniniwala ko na hindi pa prego si Kim.
Alam niyo naman na mataas ang atin pong kay Kim. Tiwala, paninindigan. Sa paninindigan ni Kim Chiu. Nag-workout na kasi si Kimi ng heavy workout na pinost niya sa kanyang social media account. Ako kasi ay contented na sa post na yun ni Kim. Alam ko ng ibig sabaw-sabihon doon ni Chinita Princess. Ewan ko lang yung iba kung ano pa yung hinahanap mga kakimpaw. At iniintay pa talaga na kay Kim mismo manggaling nabasagin yung chika na yon kung hindi totoo. Sabi nga sa article ng Abante, iniintay ng mga fanay na pumiyok si Kim sa intriga na ito. Pero kailangan pa ba, mga kakimpaw? Parang hindi rin naman kailangan, mga kakipi, lalo na kung lagi-lagi naman itong intriga kay Kim, 'di ba? Ika naman ni Kim, tagal na niya, nakakapagod na, lagi na lang ganyan, 'di ba? So, ayun lang po mga kakipi ang ating update ngayong gabing ito. Maraming salamat po sa pakikinigan. Kita kasi po muli sa susunod natin, chika. Maraming salamat!